Masyado kayong iyakin, masyado kayong offended, kinumper lang kayo sa puno. Diba? Never nga namin tinira yung itsura nyo eh. Lalo ako never kung tinira yung itsura ng bading. Kasi nga, the audacity, legit, kayo. Ang lakas nyo manlait ng itsura as if naman nung naging hindi kayo straight, nagsiganda ba kayo? Karamihan sa inyo, kamukha ko lang kayo eh. Diba? Sobrang hipokrito para hindi kayo tumanggap ng joke. Diba? Eh kayo nga yung numero 1 malakas mang okray. Diba? Pag kayo nang okray, pwede. Pag kayo nang optic, pwede. Pag kayo nang uulol, okay lang dapat. Pag kami, puta, compare nyo naman yung joke ko sa mga pang-okray nyo. Kaya mainit sa Pilipinas kasi mas maraming pambakla kaysa sa puno. Yun na yun! Iyakan buong community. Na-compromise yung daily lives nyo dahil dun. Wala pang 5 seconds yun ah. Kompromiso yung araw nyo. Puta, comment kayo ng comment dito sa channel ko. English pa kayo eh. Hindi creating hatred yun yung pagbibiro ko sa inyo. Nag-joke ako kasi nakakatawa. Ganun nag-work yung joke. Hindi porkit nag-joke ako tungkol sa inyo, eh nagke-create na ako ng hatred or movement na i-hate kayo. Puta, binilong ko nga kayo. Sila nga, hindi kayo binibilong oh. Dalawa lang daw kasarian no? Diba? Isang malaking katarantaduhan na mag-iyakan kayo sa simpleng biro, knowing na kayo yung mga pinakamalakas mang optic, mang okray dito sa bansa. Pag kayo pwede, tas pag kayo yung biniro, iyakan. Sunod! Sa di malaman na dahilan po, kinangina na the biggest na naman tayo ni Makagago. Actually, pinredict ko na to eh. Diba sa previous vlog, sinabi ko na to na madada biggest tayo eh. Ito, in-upload niya na yung panibagong the biggest niya sa akin. Ato, the biggest homophobic. Pukin ang inang title yan. Saan banda ako naging homophobic? Kaya tara, sabay-sabay natin papanoorin tong pinagsasabi na naman ni Makagago. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin ang matutunghayan ang the biggest deactivator sa balat ng social media. Magaling mang-bash, pag binash, deactivate. Ako nang bash? Kailan ako nang bash? Never ako nang bash. Diba? Nagsasabi lang ako ng totoo. It just happened na hindi kayang marinig yung totoo. Kaya dinadamdam. Pero never ako nang bash. Sasabi lang ako ng totoo. Diba? Eh, napikon ka sa totoo eh. Hindi ko nakasalanan yun. The biggest prophet! The tanga-tanga! The biggest clown! Ato! Pangit! Palakpakan! Ang putang inang yan! Anyway, mga kahombre ko, follow nyo rin ako sa Facebook page ko. Ito na po ang ika-4 na video ko kay Ato. Last video natin sa kanya, tinalakay natin ang issue nito ukol sa SB19. Kung saan... Isa pa yan, wala naman akong sinabing masama dyan. Diba, nagsabi lang ako ng totoo. Diba, pero napikon ka dun sa totoo, di ko nakasalanan yun. Nagawa nitong tirahin ang pagkapanalo ni Josh Cullen ng award. Naalala nyo naman lahat yan, di ba? Pero pag-usapang P-pop, K-pop, di ba? Sa atin, sa Pinas, P-pop, Pinoy pop. Saludo, SB19. Pero hip-hop song of the year, putang ina, boss. Kung gulat na gulat ka, mas gulat na gulat kami, boss. Totoo naman eh. Diba? Pag P-pop, sige, SB19. Saludo talaga sa SB19. P-pop, sobrang solid nga nila. Pasolid sila ng pasolid ngayon eh. When it comes to P-pop. Diba? Pero hip-hop choice awards kasi yun eh. Diba? Sa music, sa larangan ng music kasi, ako, alam ko eh, aware ako eh, kasi nasasaksihan ko eh. Yung pagtago sa hip-hop na genre, yung isa sa pinaka-madugo. Kaya yung hip-hop choice award na yan, malaking bagay talaga yan, lalo sa mga artist na ang genre eh hip-hop, tapos parang na-typo eh, parang misfire eh, na i-award sa... Magaling talaga, di ba? No doubt. Magaling yung SB19. Kahit ako, sobrang nalulupitan ako, especially dun sa bago nilang kanta, yung Dungka. Ang galing nun. Sobrang solid nun, nakapanindig balahibo. International level na talaga yon. Sa P-pop. Alright, sa P-pop. Pero sa hip-hop,
Wala akong sinabing masama nun. Actually, in-state ko nga magaling sila sa P-pop na genre. Pero sa hip-hop, ipaubaya sa mga hip-hop talaga yan. Anyway, balik tayo sa topic. Homophobic ang po siya sa banda. Sa naging kaganapan, mga kahombre na ito, wala pong ibang ginawa si Ato, kundi ang mag-deactivate. Kasi nga, pangit ako, pero di ako tatanga-tanga. Diba? Mundo ko to Mundo ko tong Facebook, tong internet. Alam ko yung game. Paano naglalaro dito. Diba? Alang hindi ko i-deactivate yan. Sobrang sensitive ng Facebook. Diba? Dine-activate ko yan kasi pangit ako, hindi ako tanga. Diba? Gumagamit akong utak. This is his favorite job, to deactivate, mga kahombre ko. Kapag po siya ay nababash na o napapansin, kasi tandaan nyo, yan naman ang gusto ni Ato, yung magpapansin, no? Pag po siya ay nabigyan ng pansin, spoof! Bigla po siyang mawawala. Sino ba? Sino bang content creator? Sino bang influencer? Sino bang aspiring vlogger ang ayaw mapansin? Lahat tayo dito pare-parehas papansin. May kanya-kanya lang tayong approach, may kanya-kanya lang tayong way kung paano tayo papansinin. Ako, ang napili kong way, magsabi ng totoo Sa delivering meron ako Kung napipikong kayo doon, wala tayong magagawa doon. Kung di nyo arok, kahit Tagalog naman, hindi natin alam. Anyway, ano po ba mga kahombre ko ang issue na ito? Ang bagong issue ni Ato ay ukol sa kanyang panibagong podcast. Anti-Support Social Club, ito yung podcast namin na magiging #1 male movement podcast na umiikot sa pagpapalupit ng mga new wave na lalaki para hindi ka lalambot-lambot, hindi ka susupot-supot. Tatlo kami dyan. Ako, si Sadaw, tsaka si Josh on point. Alright? Nakalimang episode na kami dyan. At ang titulo nito Usapang Bading. Shit, bro. Matalino tong mga to, mga kahombre ko, because it's a very eye-catching argument. Usapang Bading, alam nyo na, madami. Sa mga di pa nakakapanood niyan, puntahan nyo dun sa YouTube channel ng Anti-Support Social Club. Panoorin nyo yung mismong episode na yan. Alright? Hindi ako nanlait dyan. Hindi namin nilait yung mga bading. May social issues kaming tinakil dyan. Alright? Malawak yan, tama? Sa video na ito, sinaad ni Ato na para sa kanya ay 3 lamang ang gender dito sa mundo. It's either lalaki, babae, or bading. Ayon sa kanya, pag hindi mo nakikita ang sarili mo bilang isang lalaki o babae at parte ka ng LGBT, automatic bading na agad ang tawag sa'yo. Opinion ko yan. 'Di ba? Ako yan. 'Di ba? Sabi nyo nga, may kanya-kanya tayong kalayaan 'Di ba? Kayo nga, pumipili kayo ng gender nyo Nireport ba kayo? Dinimanda ba kayo? Kinancel ba kayo? Dahil pinili nyo yung gender na yan? Decision nyo yan, choice nyo yan. Sa madaling sabi, malaya nyong nagawa yan. Ngayon, pagdating sa amin mga straight na lalaki, kung sa tingin namin, kung hindi ka babae, hindi ka lalaki, bading ka, anong problema nyo dun? Ayun yung tingin namin. Ayun yung choice namin. Diba? Yun ang sinasabi ko, hindi para mag-adjust kami sa kung anong gusto nyo. Gusto nyo yan, so be it, walang problema. Diba? Ngayon kami, may mga preference din kami, may mga gusto rin kami. May mga interpretasyon din kami. Diba? Na kung para sa aming mga straight na lalaki, kung paano namin kayo titignan, kahit gaano pa kayo maging kaganda, kasusuhan, kahit may kipay pa kayo, as long as hindi ka babae, hindi ka lalaki, bading ka. Alright? Kami yun Diba? Kami yun. Desisyon namin yun, choice namin yun. Labas na rin kayo dun. Sabi nyo nga, may kalayaan tayo. May kanya-kanya tayong kalayaan Diba? Sinabi lang naman namin kung ano sa tingin namin. Diba? Kung hindi nyo gusto yun, scroll up. Move on. Hindi kailangan makompromiso yung buhay nyo dahil dun sa sinabi namin. Same thing dyan sa pagpili nyo ng gender, sa mga desisyon nyo na yan. Hindi namin hinayaang makompromiso yung buhay namin dahil sa mga choices nyo. Alright? May kanya-kanya tayong buhay. Diba? Diba? Sayang ang utak.
bading na agad ang tawag sa'yo. Tatlo lang ang gender sa Pilipinas. Tatlo lang. Babae, lalaki. Bading. Kung gusto At parte ka ng LGBT, automatic bading na agad ang tawag sa'yo. Tatlo lang ang gender sa Pilipinas. Tatlo lang. Babae, lalaki. Bading. Kung gusto lang naman nilang maging belong, ibebelong natin sila. Pero hindi para mag-adjust kami dyan. Aralin nyo kasi, ganito kasi yan. Hindi. Hindi ka babae, hindi ka lalaki, bading ka. Kahit ano pang tawag mo dyan, ano ako, babae na ganito ganyan. Na basta bading ka sa paningin namin. Tsaka eto pa, opinion ko yun eh. Opinion namin yun. Hindi naman kami presidente na kung ano yung sinabi namin, ayun na yung magiging batas sa bansa na to. Kaya bakit kayo nag-iiyakan? Sabi nyo, pangit kami, nonsense, walang utak, basura yung mga lumalabas sa bibig. Sa madaling sabi, tangang-tanga kayo sa amin. O bakit binibig deal nyo yung sinasabi namin kung bobo pala kami sa paningin nyo? Bakit kayo nag-iiyakan? Diba? Tanga pala kami. Mga bobot pangit pala kami na ogag eh. Ba't binibig deal nyo yung sinasabi namin? Kung tanga pala kami sa paningin nyo. Diba? Hindi naman kami presidente na kung ano yung sinabi namin na yun na yung magiging batas na ipapatupad dito sa bansa. Nagbigay lang kami ng opinion. Opinion namin yun. Alright? Kaya nga, diba, nung nagsasagot kayo sa school dati, diba? Walang tama o mali. In your own opinion. 'Di ba? Walang tama o mali. 'Di ba? Choice nyo nga 'yan eh. Pinanganak kang lalaki pero pakiramdam mo babae ka. Choice mo 'yan. So be it. 'Di ba? Pero nga hindi para kami mag-adjust. 'Di ba? Aaralin pa namin lahat. 'Di ba? Para lang makuha mo yung treatment na gusto mo. Hindi mag-a-adjust ang mundo sa'yo, darling. Alright? Hindi mag-a-adjust ang mundo sa'yo. Kaya stop being soft pagdating sa feelings. Alam ko soft ka kasi nga gay ka eh. 'Di ba? Pero hindi mo mapipilit o mapiplease ang mundo na mag-adjust kami kung anong gusto mo. Gusto mo maging bading kung ano man tawag diyan, kung ano mang pronouns niyan, so be it. 'Di ba? Wala kaming problema sa iyo. Pero para ipilit mo sa amin na aralin para hindi ma-misgender, hindi ka naman namin mini-misgender eh. Ang tingin namin, kung hindi ka babae, hindi ka lalaki, bading ka. Kasi hindi ka straight. Hindi ba? Hindi ka straight. So, bading ka. Di ba? Mas offensive naman ang tawag namin sa'yo, hindi ka straight. Di ba? Babae, lalaki, hindi ka straight. Mas ogag yun pakinggan, di ba? Di ba? Pero kahit ano pang itawag namin, labas na kayo dun. Opinion namin yun eh. Di ba? Hindi ko kayo inaano. Nagbibigay, podcast nga eh, nagkukwento kami, nagbibigay kami ng opinion. Di ba? Labo. Para sa akin, nasa bansang Pilipinas tayo. Dito po, sa ating bansa, dalawa lang ang kinikilalang gender. Lalaki at babae. I refuse! Malipat tayo ng bansa kung saan ako ay lumaki. Sa Europe ako lumaki, ano? So now, mga kahombre ko, nag-work ako sa England. At natutunan ko sa England na ang salita na gay means happy. Yan ang pinakauna kong natutunan. Gay means happy sa English, okay? And one more thing na natutunan ko sa England, pag tinawag mo yung tao na gay, bading yan, tomboy yan, lahat na yon. So now, mga kahombre ko, ang babaw po ng utak ni Ato na tinagalog niya ito, instead na gay, ang ginamit niya ay bading. Putang ina, ganon? Naging mababaw ako kasi tinagalog ko? Puta, nasa Pilipinas ako eh. Hindi para mag-fall in ako dyan sa taglis Inglesan nyo para magmukhang matalino. Yun na yun. Kaya naging offensive kasi tinagalog ko. Puta, nasa Pilipinas tayo eh. Di ba? Natural wikang Filipino gagamitin ko. Hindi para mag-adjust ako dyan sa mga pinapauso nyo na kailangan mag-taglis, kailangan Englishin para magtunog matalino. Ayan na yun, oh, ang labo. Puta, napakawalang kwenta. 'Di ba? Naging tunog offensive, naging tunog tanga sa part nyo kasi tinagalog ko. 'Di ba? Ang tawag sa inyo, di malansang isda kayo. 'Di ba? Kung sino nga daw ang siyang hindi magmahal sa sariling wika, 'di ba? Ay mas masahol pa sa hayop.
at kupal na ogag. Di ba? Tayo naging offensive pala kasi tinagalog ko? Wow! Wow! Mga kahombre ko, sa tema na to, itong tema na to ay napaka-critical para kay Ato. At para sa buong LGBT community. Kasi pag tinawag mong bading ang tao, ngayon sa Pinas, no, ang ibig sabihin nun, lalaki na gustong maging babae. Sabi Nino, di ba? Kaninong interpretasyon yan? Kung interpretasyon niya ni Makagago, no problem. Kung interpretasyon niya ng mga manghilang-hilan or kung sino man, no problem. Kasi nga may kanya-kanya tayong interpretasyon at opinion. Sa amin, ang interpretasyon namin, ang opinion namin, pag hindi ka straight na lalaki, hindi ka straight na babae, bading ka sa paningin namin. Kahit ano pang tawag dyan. Kahit ano pang pronoun yan, kung ano man yung tawag dyan na proper para sa inyo. Diba? Para sa inyo, ibig sabihin, labas na kami dyan. May sarili kaming opinion, may sarili kaming interpretasyon. At para sa amin, pag hindi ka straight na babae, hindi ka straight na lalaki, bading ka. Putay na, anong masama dun? Anong masama dun sa sinabi ko? Totoo naman ah. Pag di ka straight na babae, di ka straight na lalaki, di bading ka? Di ba? Hindi may ano kami, trans kami, ganto to spirit, ganto kami, bisexual. Ang dami, hindi nga para aralin namin yan. Kasi anong mapapala namin? Para di mo kami ma-misgender. Hindi namin kayo mini-misgender. 'Di ba? Hindi ka straight na babae, hindi ka straight na lalaki, di bading ka? 'Di ba? Puta. Ang labo no, Tagalog naman to, no? Tagalog to. 'Di ba? Legit Tagalog to. Iyon lang yun, Ato. How can you say na tatlo ang gender dito? Nasa Pilipinas ka. Ito kasi yung problema dyan. Tangina naman to eh. Hindi naman yan sinasang-ayunan ng gobyerno. Dapat in the first place, yung ganyang utak, bago ka sana maglabas ng ganyang argumento, mabigat yung dala mong bag. Diba? Tamo, sila pala yung hindi ng bebelong eh. Kasi nga ako, binilang ko nga kayo eh. 3. Sa kanya, hindi daw kinikilala ng bansa, 2 lang daw ang gender. Sa amin nga, sa opinion nga namin, 3 eh. May mga straight babae, straight lalaki, tsaka mga hindi straight. Na ang tawag namin doon bading. Na kung ano yung tawag namin doon, labas ka na doon. 'Di ba? Kinount pa nga namin yung community nyo. 'Di ba? Hindi kami nagbase sa kung anong rules yung meron dito sa Pilipinas. Sabi niya, dito daw sa Pilipinas, 2 lang daw yung gender na kinikilala. Sa amin, opinion namin, dahil kinakount namin yung community nyo, 2025 na, nag-e-exist yung community nyo na mga hindi straight, na para sa amin, ang tawag namin dyan, bading o bakla. Kinount pa nga namin kayo, wala akong sinabing against sa inyo. Asan ang utak? Kasi malalim yan, Ato. Marami-rami yun. And sobrang lalim niya, nag-deactivate ka na naman. Hindi naman nila gusto maging bilong, pre. Ang gusto nila, pre, maging ahead. Kasi bilong na nga sila eh. Dati pa, may mga tropa rin akong bading. Lap trip nga sila kasama eh. Babae, lalaki, bading. Yun lang, babae, lalaki, bading. Bilong na kayo. Pero gusto nyo ng sariling CR. Gusto nyo, gustuhin kayo. Like for example, lalaki. Diyos on point, dapat ginugusto mo pa rin kahit bading yan. Yan, ang dami kasi, sobrang dami kasi sa TikTok tsaka sa Instagram na mga nag-i-interview. 'Di ba na papatol ka ba sa trans or papatol ka ba sa hindi straight? 'Di ba na pag yung tao nagpakatotoo lang, hindi. Putya, ginagawa niyong katatawa sa comment. 'Di ba? Nagme-make face kayo. Raratratin niyo sa comment na hindi pa na-educate si kuya na babae rin ng ganto ganyan. Hindi nga yun yung trip niya eh. Hindi niya nga preferred pumatol sa bakla eh. Anong problema mo dun? Na kung papanoorin nyo yung buong episode, ay yung pilit namin tinatakel dyan na dapat walang pilitan. 'Di ba? Belong na nga yung community nyo eh. Sabi ko, 3 yung gender. Straight na lalaki, straight na babae, tsaka bading. Kayo yun, yung mga hindi straight. 'Di ba? Pero walang pilitan. Huwag nyong ipilit sa amin na kailangan naming aralin pa yan. Kasi ayaw namin na kailangan kagusto-gusto pa rin kayo. Nasa choices na kayo. 'Di ba? Nasa choices na kayo. Kaso nakadepende pa rin sa tao kung ikaw ba gusto ka ba namin? Kung ayaw namin pumatol sa bakla, so be it, walang problema.
Yun yung preference namin eh. Hindi, gusto ko straight na babae. Hindi naman tunog offensive yun. Di ba? Ginagawa nyo rin yun eh. Kayo mga bakla, pumapatol ba kayo basta-basta kung kani-kanino? Di ba gusto nyo gwapo? Oh, kaming mga pangit na offend ba? Hindi naman. Kasi nga yun yung preference nyo. Pinaghirapan nyo yung pera na yan, dun nyo gustong ubusin sa gwapo. So be it. Preference nyo yun eh. Desisyon nyo yun eh. Ganun lang din sa amin. Mag-i-interview kayo, upload nyo sa TikTok, sa Instagram. Pag ang sagot, hindi, ayoko pong makipag-date sa ganyan. Tangin na, uulanin nyo dun sa comment section, hindi pa na-educate si kuya. Hindi pa, kailangan pa ni kuyang, ganto ganyan, ganto ganyan. Di ba? Pag hindi kayo pinili, kasalanang mortal, puta, edi hindi lang maging belong ang gusto nyo maging ahead. Di ba? Oh, gamit utak. Di ba? Try to explain, try to elaborate. Di ba? Hindi yung pwedeng cancel ato, report ato. Gusto nyo lang ako i-silence? Bakit? Di ba? Yun na yung gusto nyo, i-silence ako. Bakit? Di ba? Ang labo. Bakit kinukontrol mo? Kung hindi niya nga preferred yun, na pumatol dun, bakit pinipilit mo? Homophobic ka na, bro, no? Kinukontrol mo pati yung preference ni Josh on point. Diba? Kung ayaw niya nga ng bading homophobic na agad. Ato naman, alam ko sa isang banda na naghahanap ka lang ng reaction. Sino bang hindi? Putang na, sinong tangang influencer, vlogger, content creator ang gumagawa ng video tapos walang paki sa reaction, sa engagement? Diba? Pag walang engagement, iisip ka ng ibang method. Diba? Diba? Ayun yung game ng internet life. Labo. Nakahanap ka lang ng reaction sa mga pinagsasabi mo. And unfortunately, yung reaction na yon good na para mag-deactivate ka. Alam nyo kasi mga kahombre ko, ang mundo ng LGBTQ++ sobrang lalim po. Ang ibig sabihin niyan ay lesbian, gay, bisexual, transgender, at saka queer. Idol naman Idol naman Now mga kahombre ko, itatanong nyo sa akin ngayon, ikaw ba agree dyan, Boss MG, or what? Ano bang take mo dyan? Ako kasi mga kahombre ko sa akin, no, sobrang dami kong kaibigan na bading. To the point na imagine ninyo, ang godmother ng aking anak bading. Because, she's very good to us. So, ginawa ko siyang ninang ng aking anak, mga kahombre ko. Ang galing niya mag-tailor ng mga damit. Siya nga yung gumagawa ng mga damit. Tapos, ang saya niya laging kasama. And ganyan ang spirito ng mga bading, mga kahombre ko. And I think pati LGBT, kasi meron din akong family na LGBT, obviously. Totoo naman. Ako rin naman. Marami rin akong tropa na bading. Lap trip talaga kasama yan. Diba? Tsaka karamihan dyan matatalino. Diba? Ngayon, bakit ang daming bading dyan sa comment section ko ng mga tanga? Diba? Ba't ang tatanga nyo? Hindi nyo iniintindi sinasabi ko? Diba? Basta nabanggit lang yung bading, na-offend na kayo, asan yung utak? Ganon kayo katanga? Diba? Obviously. I know, man, kasi lagi akong may kasamang ganon. So, ano ba ang take ko dito? Ang take ko dito ay simple lang. Kung ano yung isinaad ng gobyerno natin, yun lang ang ating paniniwalaan sa ngayon. Aray ko! Oh. Kayo nga, hindi nga kayo kinakount ni MG eh. Diba? Kami, dun sa podcast namin, kinount namin kayo. 3 lang ang gender, lalaki, babae, bading. Kinount namin kayo. At pag sinabi namin bading, ibig sabihin yung mga hindi straight. Regardless kung ano man yung tawag dyan, kung ano man yung pronouns niyan, ang tawag namin dyan bading. Diba? Lalaki, babae, bading. Ito yung mga hindi straight. Diba? Yung gobyerno, hindi kayo kinakount. Si MG, hindi kayo kinakount. Tas sa akin, galit kayo. Puta, kinount nga namin kayo, tas galit kayo. Tanginang utak. Asan yung utak? Diyos ko po. Asan yung utak? Siguro sa mga iniinom-inom nyo yan eh. Diba? Sa mga iniinom-inom nyo, tinubuan nga ng suso, lumiit naman yung utak. Diyos ko po. Diyos ko po! Aray ka. Ayun, tama. Totoo naman yun. Na dalawa lang ang gender. Kaso lang, mga kahombre ko, deep inside of us, merong tinatawag na respeto and freedom. Meron nga tayong freedom of speech, di ba?
So, meron din tayong freedom to express at freedom to let people know who you want to be. Wala namang kaming sinabing wala tayong freedom. Never kaming naging against sa kung anong gender yung pinipili nyo. 'Di ba? Malaya kayong i-express kung sino talaga kayo, kung ano talaga yung gusto nyong maging. Like for example, pinanganak kang lalaki, pero pakiramdam mo talaga, pakiramdam mo babae ka. Nothing against. Kasi buhay mo yan, choice mo yan. Lahat tayo may kanya-kanya tayong magsaad ng opinion, ng expression. 'Di ba? Kung paano natin i-interpret, kung paano tayo magpe-perform dito sa mundo. 'Di ba? Ngayon, kayo kung pinili nyong hindi maging straight, so be it, choice nyo yan eh. Kagaya nga sinabi namin, may kalayaan tayo, may kanya-kanya tayong kalayaan. Same thing sa pagbibigay ng opinion. Same thing sa kung paano natin tinitignan at ini-interpret ang mga bagay-bagay at senaryo. Kung para sa amin, tatluan gender, lalaki, babae, at mga hindi straight na ang tawag namin bading o bakla, walang problema dun. Hindi para ma-offend ka. 'Di ba? Kasi totoo naman eh. Hindi ka babae, hindi ka lalaki, hindi ka straight. Ang tawag namin dun sa hindi straight bading or bakla. Anong masama dun? Anong offensive dun? Anong mali dun? 'Di ba? Halos paulit-ulit na yung sinasabi ko. Para hindi mo pa rin maintindihan, parang ang labo na ata niyan. Check mo na yung mga iniinom mong pills. Baka nakaka-apekto na yan sa kung paano nag-work yung nandito. Alright? Huwag mag-focus sa pagkakaroon ng nandito. Diba? Dapat kung paano pa rin nagfa-function to, yun pa rin yung nagmamatter. Diba? Kami nga binilong pa nga namin kayo eh. Diba? Simple lang yon. Saan mo nakuha yung information na yan? Wala na, hindi na kailangan ng papel-papel dyan. Ang kailangan lang natin dyan ay utak. Kasi mga utak gamunggo lang yung mga tao na nag-iisip ng otherwise. Bobo! Ganun lang yun. Ang ganyan ang take ko dyan, mga kahombre ko. Always respect each other's choices in life. Exactly. 'Di ba? Choice namin na i-interpret yung mga hindi straight as bading or bakla. Offensive ba yon? 'Di ba? Hindi. Porkit tinagalog, tunog offensive na. 'Di ba? O sige. Para sa amin, pag hindi ka straight na babae, hindi ka straight na lalaki, you belong to the gay people. 'Di ba? O sige, you belong to the LGBTQ plus A community. Ang haba kasi! Ang haba kasi, tas pag nabulol, o-okrayin nyo eh. Di ba? Yung pa yung isang malabo. Di ba? O sige, may sinabi ako na biro. May sinabi ako na joke. Na matagal ko nang gino-joke yun. For the past 2 years, pinopost ko, binibitaw ko, pakamyo-kamyo yung kaya umiinit sa Pilipinas kasi mas marami ng bakla kaysa sa puno. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Gamitin nyo utak nyo. Totoo bang umiinit? Totoo bang umiinit? Totoo bang pinapa-experience na sa atin yung dagat-dagatang apoy dahil sa inyong mga bading? Totoo ba yon? Hindi. Kasi nga, joke lang yun. 'Di ba? Pero totoo namang dumadami kayo. Ginugel ko parang kabuuan populasyon ng Pilipinas, 11% LGBTQ plus A community na eh. Di parami kayo ng parami. 'Di ba? Ngayon, para hindi kayo mag-take ng mga joke, bakit? Kala mo kung sino kayong mga Pino na di makabasag pinggan na never ng optic o ng okray? Pukin ng ina, kayo nga ata yung nagpauso ng pang-ookray eh. Kayong mga bading, yung malakas mang optic, mang Alaska. Kaya para hindi kayo mag-take ng joke, di ba? Parang apaka-hipokrito nyo naman ata nun. Di ba? Pag kayong mga bakla, ginagawa nyong katatawa, yung mga kagaya naming pangit, kinancel ba yun? Ni-report ba namin kayo? Tinatawanan pa nga namin yung joke nyo kasi sports kami. Di ba? Nilalait nyo sa aming mga pangit. Yung itsura pa nga namin, yung appearance namin, lap trip talaga, di ba? Nakikitawa na lang kami. Na-offend ba kami? Hindi, kasi ganun yung joke eh. Ganun nag-work yung joke. Di ba?
Sa amin, kayo mga bakla, pag tinira nyo kami mga pangit, appearance. Hindi kami na-offend. Kasi nga, ganun yung joke. Nakakatawa, laugh trip eh. Kayo, kinumper lang kayo sa puno. Iyakang kayo lahat. Asan yung utak? Di ba? Di ba? Tsaka kalokohan talaga, kalokohan yung pinagagawa nyo. Masyado kayong iyakin, masyado kayong offended. Kinumper lang kayo sa puno. Diba? Never nga namin tinira yung itsura nyo eh. Lalo ako never kung tinira yung itsura ng bading. Kasi nga, the audacity, legit. Kayo. Ang lakas nyo man lait ng itsura, as if naman, nung naging hindi kayo straight, nagsiganda ba kayo? Karamihan sa inyo, kamukha ko lang kayo eh. Diba? Sobrang hipokrito para hindi kayo tumanggap ng joke. Diba? Eh kayo nga yung numero 1 malakas mang okray. Di ba? Pag kayo nang okray, pwede. Pag kayo nang optic, pwede. Pag kayo nang uulol, okay lang dapat. Pag kami, puta, compare nyo naman yung joke ko sa mga pang-okray nyo. Kaya mainit sa Pilipinas kasi mas marami pang bakla kaysa sa puno. Yun na yun! Iyakan buong community. Na-compromise yung daily lives nyo. Dahil dun, wala pang 5 seconds yun ah. Kompromiso yung araw nyo, puta. Comment kayo ng comment dito sa channel ko. English pa kayo eh. Hindi creating hatred yun yung pagbibiro ko sa inyo. Nag-joke ako kasi nakakatawa. Ganun nag-work yung joke. Hindi porkit nag-joke ako tungkol sa inyo, nagke-create na ako ng hatred or movement na i-hate kayo. Puta, binilong ko nga kayo. Sila nga, hindi kayo binebilong oh. Dalawa lang daw kasarian, no? Diba? Isang malaking katarantaduhan na mag-iyakan kayo sa simpleng biro, knowing na kayo yung mga pinakamalakas mang optic, mang okray dito sa bansa. Pag kayo pwede, tas pag kayo yung biniro, iyakan, tang inang yan. Diba? Ngayon, sagutin nyo. Maging equal ba? Equal rights ba? Maging belong yung gusto nyo? O gusto nyo special treatment? Kasi pag kayo yung mga okray, pwede. Pag kayo yung inokray, bawal. Oh, asan equality dun? Diba? Asan yung gusto nyo maging belong dun? Gusto nyo maging ahead. Diba? Gusto nyo maging superior. Ang pwede lang mang okray kayo. Pag nag-joke patungkol sa inyo, iyakan. Tang-inang yan. Gamit tayo utak this time, okay? Gamit tayo ng utak this time. Di na para tapusin natin tong video ni Makagago. Punta kayo sa channel niya, tapusin nyo kung gusto nyo. Kasi parang wala naman eh. Nakigatas lang din siya.